Please be seated for a while. Again, my dear sisters and brothers, good afternoon. Pumasok po ako ng seminaryo sa edad na 12 taong gulang sa Guadalupe Minor Seminary. And I will never forget yung aking first birthday inside the seminary. Meron akong kaklase nagbigay sa akin ng regalo. Yung kanyang regalo ay isang estampita, no, yung prayer card. And I will never forget, yung prayer card na yun, merong picture ng Good Shepherd. Pero sa ilalim, may nakasulat. Ang nakalagay doon, what you are is God's gift to you. And what you make of yourself is your gift to God. What you are is God's gift to you. And what you make of yourself is your gift to God. I think yan ang ating ebanghelyo sa ngayon, yung parable of talents. Parang sinasabi ng ating ebanghelyo sa ngayon, anumang meron tayo, yaan ay bigay ng Panginoon sa atin. Yaan ay galing sa Diyos. Pero paano natin ginagamit ang mga bagay na yun ang ating handog, yun ang ating alay sa Panginoong Diyos. When we look at our gospel, ipinapakita dyan ang tatlong bagay about talents. Kasi lahat naman tayo ay tumanggap ng talento mula sa Panginoon. Pero three things we have to remember regarding talents. Number one is that talents are signs of God's goodness and trust. Ang lahat ng talento ay tanda ng kabutihan at tiwala ng Panginoon sa atin. Sapagkat sa talinhaga ni Jesus, yung lalaki, tinawag niya yung kanyang mga alipin. At bawat isa, pinagkatiwalaan ng iba't ibang mga talento. Pwede namang hindi niya ipagkatiwala yung talentong yun. Pwede siyang umalis na lamang at itago niya yung kanyang ari-arian. Pero out of His own goodness, yung kanyang initiative, tinawag niya yung kanyang servants and entrusted certain talents to them. Kaya ang lahat ng talento na meron tayo ay galing sa Diyos. Ang lahat ng yaan ay pag-aari ng Diyos. Pero ang hamon ng ating ebanghelyo, sana habang wala yung may-ari ng talentong yun, ating magamit yan ng tama. Kasi ang sabi ng ating ebanghelyo, after a long time, the master of those servants came back and settled accounts with them. Medyo natagalan yung pagbalik ng may-ari. Marahil iniisip ng mga alipin, baka hindi na siya babalik. Baka amin na itong mga ipinakatiwalang kayamanan. Pero hindi. Bumalik pa rin yung may-ari. Pero ang sabi ng ating ebanghelyo sa ngayon, and settled accounts with them. Sapagkat kung ano nga ang meron tayo, yaan ay pag-aari ng Diyos. Ipinapahiram lamang yaan ng Panginoon sa atin. Pero kapag dumating yung panahon na bumalik na talaga ang nagmamay-ari, sana kapag ito'y ating ipinakita muli sa Kanya, ito ay tumubo at naging mabunga. Naalala ko yung sabi ng aming librarian amin in the seminary. Ang sabi niya sa amin is, of course, you can borrow books in the library. Please take care of those books na parang sa inyo yung mga librong yaan. Alagaan ninyo. Pero kapag isinauli nyo yung librong yaan, dapat mas maayos yan nung inyong itong hiniram. Mas maayos yan ito'y inyong hiniram. Pero magandang paalaala yan sa atin. Kapag tayo ba ay nagbigay sulit sa Panginoon, ating bang pwedeng masabi, Panginoon, mas naging maayos po yung buhay ko, mas maging maayos po yung talento ko, mas naging maayos po yung katalinuhan ko. Yan ang unang paalaala ng ating ebanghelyo sa ngayon. Let us never think that those talents are ours. Lahat ng yaan ipinagkatiwala lang ng Panginoon sa atin. Sabi nga natin, we are all stewards. Katiwala lamang tayo ng mga bagay na yan.
Pero pag bumalik ang talagang nagmamay-ari, sana ating maipakita na ating nagamit ng tama ang lahat ng ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Number 1, talents are signs of God's goodness and trust. Tandayaan ng kabutihan at tiwala ng Panginoon sa atin. Sana wag nating sirain yung tiwala ng Diyos. Sana ipakita natin sa Panginoon na siya ay hindi nagkamali sa kanyang pagtitiwala sa atin. Pero pangalawa, when we look at our gospel, we see that talents are given to us by God based on our ability. Kasi kapansin-pansin po na iba-iba yung tinanggap na amount na talent ng mga servants. Yung isa tumanggap ng 5 talents, yung isa 2 talents, yung isa 1 talent. Pero ano ang sabi ng ating ebanghelyo sa ngayon? To each according to his ability. No? To each according to his ability. Kaya nga ang hamon ng ating ebanghelyo ay huwag nating kainggitan yung ating kapwa kung ang kanyang talentong tinanggap ay mas marami sa atin. Kasi minsan tayo ay nagko-compare, tayo ay nagseselos o naiinggit. Panginoon, bakit yung katrabaho ko 5 talents? Ako 2 talents lamang. Yung kapatid ko 2 talents. Bakit ako 1 talent lamang? Pero maganda yung sabi ng ating ebanghelyo sa ngayon, to each according to his ability. Ganoon tayo kakilala ng Diyos. At alam ng Panginoon yung ating kakayahan. Kaya nga anuman yung amount na talent na ibinigay ng Panginoon sa atin, mag-focus tayo doon. At ating ipakita na kaya nating pagyamanin kahit ang maliit na talento na ipinagkakatiwala ng Panginoon sa atin. Sabi ko nga minsan, meron tayong mga what if at saka if only sa ating buhay. What if I have 5 talents? If only I have 3 talents. No, marami tayong mga ganoon sa ating buhay. Pero ang pinakamahalaga is what is. What is in front of us. What is entrusted to us. Kasi baka napakataas ng ating tingin sa ating mga sarili. Pero kalaunan, pumapalpak naman tayo when it comes to responsibility. O baka namang napakababa ng ating tingin sa ating mga sarili. Pero kilala tayo ng Panginoon. Kaya ipinagkatiwala niya yung ganoong amount ng talent dahil alam niya yung ating kakayahan sa buhay. Ito yung pangalawang ating tignan. Focus on the amount of talent that you receive because God gives talents based on our ability. Huwag nating tignan yung tinatanggap ng ating kapwa. Iba yung kanyang kakayahan. Iba yung kanyang talento. At ganoon tayo kakilala ng Panginoong Diyos. Pangalawa, tandaan natin, God gives talents based on our ability. Iba't iba tayo ng amount ng talent kasi iba-iba tayo ng kakayahan sa ating buhay. Kaya nga minsan, halimbawa sa pamilya, mayroong kang anak na lagi mong inuutusan. Lagi mong binibigyan ng responsibilidad. Bakit? Kasi alam mo na yung mga batang yun talagang very responsible compared to your other children. Kaya nga maganda po itong ating ebanghelyo sa ngayon. Kung tayo man halimbawa, yung binigyan ng 5 talents, sana patunayan natin na talagang tayo ay katiwa-tiwala, na yan ay ating kayang gamitin ng tama. Second, talents are given to us by God based on our ability. Pero pangatlo po at panghuli, talents are to be used. Kailangan ginagamit ang mga talento. Alam niyo, may isa akong nabasang quotation mula sa isang football player and coach. Ang pangalan niya ay si Lou Holtz. Ang sabi niya, ability is what you are capable of doing. Motivation determines what you do. Attitude determines how well you do it. Tingin ko dyan tayo nakakaiba. Yung ating ability, yung ating motivation, yung ating attitude. Kasi sa isang banda, hindi naman talaga after yung may-ari sa dami ng kikitain. Ang mahalaga ay yung mismong alipin
ay nagtaya. He engaged in certain business. No? Kasi ang problema, nung pangatlong alipin, wala siyang ginawa. Ano ang kanyang ginawa lamang? Nung siya'y tumanggap ng 1,000 piso, 1 talent, ang ginawa niya, ibinaon niya sa lupa. Bakit? Kasi ayaw niyang magtaya. No, sa ating buhay, palaging merong mga risk sa ating mga ginagawa araw-araw. Pero ang mahalaga ay kapag yun ginamit niya sa negosyo, kahit yung 1 talent na yun at malugi, maiintindihan niya ng may-ari. Bakit? Kasi siya mismo ay negosyante. Ang mahalaga, merong ginawa. Kasi may mga pakakataon na sa sobrang takot natin na baka mawala ang isang bagay, binabaon natin yaan sa lupa. Pero once na yaan ay ating ibinaon, wala talagang mangyayari dyan. Hindi talaga uusbong yaan, hindi yaan mamumunga. Yan po yung pangatlong punto ng ating ebanghelyo sa ngayon. Talents are to be used. Kailangan ginagamit anumang talento ang ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. At huwag tayong matakot na magtaya. Merong isang magaling na basketball player, si Michael Jordan. Ang sabi niya, I have missed more than 9,000 shots in my career. I have lost almost 300 games. On 26 occasions, I have been entrusted to take the game-winning shot and I missed. I have failed over and over again in my life, and that is why I succeed. Yan ang pangatlong paalaala ng ating ebanghelyo sa ngayon. Yung 2 alipin na pinagkatiwalaan ng 5 at 3 talento, sila ay nagtaya. Sila ay hindi natakot. Kaya ito ay namunga ng sagana. Pero yung pangatlong alipin, sa sobrang takot, ibinaon na lamang niya yung kanyang talento sa ilalim ng lupa. Kaya ito ay nasayang o nabaliwala. May mga pakakataon ba na tayo din nagbabaon ng talento, nagbabaon ng biyaya ng Panginoon? Kaya kalaunan ang mga bagay ito ay naaaksaya kapag tayo ay humarap na sa Panginoon. 3 bagay po ang paalaala ng ating ebanghelyo sa ngayon. Number 1, talents are signs of God's goodness and trust. Hindi yaan sa atin. Pero habang nasa ating kamay ang mga talentong yaan, gamitin natin ng tama. Ibigay natin yung ating buong makakaya para tayo mismo ay hindi mahiya kapag dumating ang panahon na tayo magbibigay sulit sa Panginoon. Pangalawa, talents are entrusted to us by God based on our ability. Kilala tayo ng Diyos at alam ng Panginoon yung ating kakayahan. Kaya huwag tayong mainggit sa iba. Ang maganda ay tutukan natin anuman ang meron tayo at patunayan natin na talagang tayo ay katiwa-tiwala kahit sa maliit na bagay. At pangatlo, talents are to be used. Huwag ibaon ang biyaya. Gamitin niyaan ng tama. Tandaan po natin, what we are is God's gift to us. But what we make of ourselves is our gift to God. Hindi lang ano ba yung ating tinanggap sa Diyos. Ang mahalagang tanong ay, ano din ba yung ating maihahandog sa Diyos?